Diyos kita magpakamayo sa ating tanan mga utod ko. Kung mga tindog kita sa keepway sa pulong sa Diyos, sa munubulis ng Diyos, ang iyang pulong, ang iyang mensahe, pagkadalang sa ating beloved preacher, Johnson. Praise the Lord! Praise the Lord. Kamusta sa ating beloved preacher Mike? Pumalagpag po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay masay, praise the Lord. At bumili po ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sa mga oras na ito mga kapatid, tayo po lahat ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hilingin po natin ang gabay, basbas ng ating punakilang Diyos sa ating pag-aaral ng kanyang pong banal salita sa mga oras na ito. O po dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat amang banal, sa matamis sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Salamat po, mahal na Panginoon Diyos, sa pagkataon ito na kami po, O Diyos, ay dinako mo po sa lugar na ito, mahal na Panginoon Diyos, upang ikaw ay aming papurihan at pasalamatan, dakilan at sambahin, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat din po sa pag-bless at pagpana mo po sa mga naunang bahagi ng iyong pong gawain na aming pong isinagawa, mahal na Panginoon Diyos, simula po sa mga papong awitin, Jibur Song, Solimson, maging sa mga buhay na patotoo, at maging sa bahagi po ng pagbibigay, at higit sa lahat, sa aming pong pag-aaral na iyong pong banal na salita sa mga oras na ito. Gamitin mo po ang iyong apang lingkod bilang daluyan ng espiritual na pagpapala, at ikaw po ang maglagay ng mga salita na kapag po salitain. Dahil kung sagalang aking mahal na Panginoon Diyos ay wala po akong magagawa. And bless you po at pagpalain ang aming po pag-aaral sa hapon ito. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Kung kami man, O Diyos, nagkulang, nagkamali at nagkasala, igawan niyo po sa amin ang iyong masagalang awa habang kapatawaran, mahal na Panginoon Diyos. At i-bless mo po at pagpalain mo po ang aming pag-aaral sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus ng aming Panginoon. In Jesus' name, lahat ay magsabi ito. Yan ang presyo po mga kapatid. Gayo po ay makabalik po sa inyo po mga inuupuan. At tayo po mga kapatid ko ay darako sa ating pag-aaral na salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Subalit bago po yan, ako po ay malugod po na bumabati ng magandang umaga. O natigil po sa lahat ang pinakamataas, pagpupuri at pagluwalhati, pananakilan pagsamba ay tanging sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At rin po sa aking mga kasamang manggagawa sa basan po ng ating dakilang Diyos, sa ating mga beloved preachers, sa lahat po ng mga instrumentalist at sa lahat po ng mga kapatiran, baguhan man at datihan, isang mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. At rin po sa ating mga baguhan po natin, ang kasama po natin sa araw na ito, welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po ba natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat tayo sa first Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang ating pong pag-aaralan, mga kapatid ko, sa umagang ito, ito po, mga kapatid ko, ay gamot sa lahat o sa dalawang klaseng uri ng sakit. Hello? Ulitin ko po. Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito po ay gamot sa dalawang klaseng sakit. Gusto niyo po bang malaman kung anong sakit ito, mga kapatid? Gusto ba natin, mga minamahal, na tayo po ay gumaling? Gusto po ba natin, mga kapatid, na tayo po ay tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon? So anong klaseng gamot ito, mga kapatid? Ang nakalagay po dyan, patawarin mo ako, Panginoon. Hello? Lahat tayo sa cross, Lord. Ito po, mga kapatid, ay madalas nababanggit ng maraming mga mananampalataya na sa tuwing lumalapit sa Diyos, humihingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Sa tuwing tayo po'y nagdarasal, humihingi tayo ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Subalit, ito po, mga kapatid ko, ay pinapaniwala ng marami din sa atin.
Ibig sabihin mga kapatid, kahit humingi pa tayo ng tawad sa Diyos, hanggat hindi po natin ipinapamuhay o hindi natin sinusunod o hindi po natin ginagawa yung nais ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, tandaan po natin, hindi tayo mapapatawad ng Diyos. Amen? Unang-una, mga minamahal po kapatid, gusto mo pa natin gumaling. Kasi unang karamdaman po ng tao, mga kapatid ko, yung sa physical. Di ba? Ano ba yung mga sakit na mayroon tayo? Physically. Mga sakit sa physical, mga kapatid ko, na ito po ay iniinda ng marami sa atin. Iba't ibang uri ng karamdaman, cancer, leukemia, mga sakit, ubo, sipon, o lagnat. Madalas iniinda ito ng marami sa atin. Amen? At madalas na yung iba hindi nakakapasok sa trabaho kapag mayroon pong karamdaman. Di ba? Madalas mga kapatid, ang marami sa atin, kunting sakit lang, nagdadahilan na ang marami sa atin. Kung Kristiyano, kung mananampalataya, kapag may naramdaman, ang dahilan, hindi mo na ako ngayon sasamba kasi masakit ang ulo ko. Dahilan na po yan. Amen? Hanggat kaya po natin gawin, mga kapatid ko, kailangan po natin nasikapin na tayo po ay magawa natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit kung yung sakit po natin physically ay talaga napakahirap at masakit talaga, mga kapatid ko, so lumapit ka sa mahal na Panginoon. Lord, ikaw na ang bahala. Bagamat hindi ako makakarating sa araw na ito, subalit alam mo ang laman ng aking puso. Alam mo ang laman ng aking isipan, sapagkat wala akong maitatago sa Panginoon. So, hihingi ko kayo ng tawad sa Panginoon. Amen? Pero pag tayo po, mga kapatid, mga Kristiyano, marami sa atin, kapag may naramdaman, mga kapatid ko, physically, marami sa atin, hindi man lang ho makahingi ng tawad sa Panginoon kung hindi po nakarating sa gawain ng Diyos. At yung ilan pa nga, mga kapatid, sinasadya pang lumiban para hindi lang makarating sa gawain ng Diyos, pero hindi ho humihingi ng tawad sa Panginoon. Sino ito? Mga Kristiyano. Amen? Kung tayo po ay mananampalataya, mga kapatid ko, kung yung ating mga kakilala, mga kaibigan po natin, maintindihan po natin sila. Bakit? Kasi hindi sila katulad natin. Amen? Hindi sila katulad natin. Hindi po nila lubos na unawaan at naintindihan ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos, at hindi nila lubos na intindihan at naunawaan ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi ho natin sila nakikita o madalas di natin sila nakikita na pumupunta ng simbahan. Pero ano yung sabi ng kanta? Sinakaalala ng kanta? Lord, patawad. Diba? Hello? Maalala niya lang, mga kapatid, kapag siya po'y pinagpapano, may mga bago siyang kasuotan, may mga bago siyang may mga ibinibigay sa kanya. Doon niya lang naaalala ang Panginoon. Pero marami sa atin sa mundong ito, ibinigay na sa kanila lahat. Pinansyal, material, pero hindi pa nila naaalala ang Diyos. Amen? Kaya napakapalad natin, mga kapatid, sapagkat kilala natin ang Panginoon. Okay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, sa anak pa ng unang Juan, Kapitulo 1, ang talata po, mga kapatid ko, ay 9. Ang sabi po dyan, ng banal na kasulatan, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung ipapahayag natin, ano ba yung kaibahan ng ipapahayag at ng hindi ho nagpapahayag? Amen? Kasi marami sa atin hindi ho nagpapahayag eh. Kung baga mga kapag sinasaisip na lang, yung kailahong naramdaman. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Ito po, mga kapatid ko, ay sasabihin natin kanino?
Sa Panginoon. Hindi po sinabi sa leader ng reliyon o sa pari, magkumpisal ka doon. Hindi ho. Kundi, ang sabi po ng banal na kasulatan, ipahayag mo sa Panginoon ang iyong mga kasalanan. Amen? Unang puntos po natin, mga minamahal ko mga kapatid. Ang sabi po dito, aminin mo ang iyong kasalanan. Okay, sino dito yung umaamin na siya'y makasalanan? Taas yung kamay. Wow! Salamat po sa lahat na nagtaas ng kamay. Patunay lang po yan mga kapatid na inaamin natin na tayo po ay makasalanan. Amen? Subalit gusto mo pa natin mga kapatid na gumaling o patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hello? Kasi po mayroon pong hindi pinatawad eh. Naalala niyo po yung mga anghel na nagkasala? Hindi sila pinatawad ng Panginoon. Amen? Subalit, kung tayo po, mga kapatid ko, ay hihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, sasabihin natin sa Kanya na tayo po'y nagkamali, tayo po'y nagkasala, gumawa tayo ng masama, nagsinungaling tayo, at nagsalita tayo ng hindi maganda laban sa ating kapwa. Hihingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Amen? Marunong po ba tayong humingi ng tawad sa Panginoon? Maraming tao sa mundong ito, kahit lagi na po silang gumagawa ng kasalanan, hindi sila humihingi ng tawad. Ano po ba yung dahilan? Hindi ko nila naintindihan. Diba? Ibig sabihin, natural lamang sa kanila. Gumawa ng kasalanan, magkasala, magsinungaling, magnakaw, natural lang sa kanila yun. Pero tayo po na mga anak ng Diyos, mananampalataya, tinuturoan tayo ng Diyos na huwag gumawa ng masama. Amen? So una, maminamahal ko mga kapatid, magtapat ng buong puso sa harap ng Diyos. Ikonfess mo sa mahal ng Panginoon. Sabihin mo sa mahal ng Panginoon, hindi lang hanggang labi. Amen? Kundi buong puso. Bukal sa ating kalooban na tayo po'y humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal ng Diyos sa tuwing tayo po'y nagkakamali, nagkakasala tayo, hihingi tayo ng tawad sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, tapat at banal ang Diyos na ikaw ay Kanyang patatawarin. Maraming hindi ka napapatawad ng taong nagawan mo ng masama. Maraming tao, mga kapatid, na minsan naloko natin. Pinagsabihan natin ng hindi magandang salita. Subalit, marahil sila po hindi makapagpatawad sa atin. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, ikaw naman ay Kanyang patatawarin. Gusto ba natin mapatawad tayo ng Panginoon? Aminin natin ang ating pong mga kasalanan. Amen? Lahat tayo magsabi, praise the Lord! Aminin natin sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ipahayag mo sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, huwag kani-kanino ka nagsasabi. Di ba? Madalas sinasabi mo yung pagkakamali mo sa katabi mo. Madalas sinasabi mo yung pagkakamali mo sa kanino-kanino. Di ngayon, napagchismisan ka patuloy. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Pero, sabihin mo sa Panginoon, siya lang ang nakakaalam at siya ang tutulong sa iyo. Amen? Madalas mga kapatid, ang akala natin matutulungan tayo ng ating pong pinagsabihan ng ating problema. Madalas, nandoon yung tiwala natin. Subalit ang hindi pala natin alam na sa halip ng maging maayos at maging maganda, lalo pang lumala yung problema mo. Amen? Pero, kapag ito sinabi mo sa Panginoon, isang bagay, mga kapatid, tutulungan ka ng Panginoon. At kung ikaw naman, maghahayag naman ng problema, piliin mo yung taong dapat mong pagsabihan. Yung taong mapagkakatiwalaan. Amen? Amen? Yung taong may takot sa Diyos. Yung tao, mga minamahal ko mga kapatid, na kung saan nagtuturo sa atin ng mga bagay na makalangit.
Dahil sa tiyak na bagay, mga kapag sa kanila mo sinasabi, hindi ho yan kakalap, yan katulad doon sa sinabi ng ating pong kapatid. Ha? Na dinala doon sa pulpito. Yung sinabi, yung kinumpis ng isang babae, sinabi doon mga kapatid sa kanya pong pinagsabihan. So dinala sa pulpito. Lahat ng usahay first Lord. Ha? Dapat piliin natin, dapat spiritual. Amen? Amen! Lahat ng usahay first Lord. So ngayon, mami na mahal ko kapatid, ipapahayag natin, kanino natin ipapahayag yung ating mga problema, yung ating mga kasalanan, yung ating mga pagkukulang, yung ating mga pagkakamali, ipapahayag natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So pangalawa, aminin mo sa Diyos ang iyong mga pagkakamali. Kasi marami sa atin, mga kapatid, ayaw maamin-amin. Amen? Kahit nagkamali na sila, kahit nagkasala na sila, gumawa na sila ng masama, hindi pa rin nila maamin. Ibig sabihin, proud pa rin sila. Diba? Ang marami sa mundo yan. Ipinagmamalaki pa rin nila na sila po ay nakagawa ng masama, na sila po ay nakapatay ng tao, na sila po ay nagsinungaling, sila po ay nagnakaw. Ipinagmamalaki pa nila ang taas pa ang kailang loob. Amen? Lahat tayo magsabing amen. Tayo po ba mga kapatid, kaya ba natin sabihin sa Panginoon? Panginoon, ako ay nagkakamali. Ako ay nagkakasala. Ang sabi po ng banal na kasulatan, awit 32, ang talata po, mga kapatid ko ay 5. Ganito sinabi, aking kinikilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinuble, aking sinabi, aking ipahayag, ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Palapakan natin ang mahal ng Panginoon. Lahat tayo sa Kristo. So huwag nating itago, huwag nating ikubli, kundi dapat ipahayag natin sa Panginoon para tayo po ay mapatawad ng Diyos. Amen? Amen? Lahat tayo sa Kristo. Gusto mo ba natin mapatawad tayo ng Panginoon? Gusto mo ba natin mapatawad tayo ng Panginoon? O, sino rin yung gusto mapatawad ng Panginoon? Taas yung kamay. Dapat matuto ka rin magpatawad. Diba? Ano sabi po ng Matthew, mga minamahal ko mga kapatid. Sabi po ng Matthew, Kapitulo 5, 6. Ang sabi po dito, ng banal na kasulatan. Sabi po ng Matthew, Kapitulo 6, ang talata po, mga kapatid ko ay 14 hanggang 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Ayan. Lahat tayo magsabing amen. Okay. Sino rin yung gusto mapatawad sa kanilang kasalanan? Taas yung kamay. Ang sabi po, matuto rin tayong magpatawad. Amen. Sa mga taong nagkasala sa atin. Once na ikaw ay natutong magpatawad sa mga taong nagkamali sa iyo, ginawan ka ng masama, pinatawad mo sila, inilalapit mo sila sa mahal na Panginoon. Lord, inilalapit ko po sila sa iyo, napatawarin mo rin sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginawa sa akin. O diba? Bagamat alam nila yun, gusto lamang nila saktan ka, gusto lamang nila mga kapatid na sumama yung loob mo. Subalit, ikaw naman bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, ikaw ay lumalapit sa Diyos, humihingi ka ng tulong sa Diyos, gabay sa mahal na Panginoon, at ikaw naman ay bibigyan ng Diyos ng lakas, tatag, at tibay ng loob na kaya mo silang patawarin. Kasi sa totoo lang mga kapatid, mahirap po talaga magpatawad, lalong-lalo na kung yung taong gumawa sa iyo ng masama.
Di ba? Lalong-lalo na kung kamag-anak mo pa. Ginawan ka na masama, sinaktan ka na, pinaiyak ka pa, malapit pa sa'yo. Mahirap. Amen? Pero mga kapatid ko, dahil nandyan ang Diyos, buhay ang Diyos, totoo ang Diyos. Ang Diyos ay sagana sa kawaan, sa kahabagan, sa kapatawaran, kaya siya ang dapat nating hanapin upang tayo ay kanyang tulungan. Amen? Lahat tayo magsabi, praise the Lord! Maging tapat at magpakumbaba. Yun yung isa sa kailangan po natin. Maging tapat tayo at maging mapagpakumbaba tayo sa ating pinakamamahalap ng Diyos at hanapin natin siya. Ay nakikita mo naman ang Panginoon. Naramdaman ko na siya lagi. Di ba? Naramdaman natin siya lagi kahit saan ka man pumunta, lagi mong naramdaman, nakasama mo ang ating pinakamamahalap ng Diyos. Kaya sabi ng ilan, ay hindi ko na kailangan hanapin. Tapos sabi namang nung ibang pilosopo, hinahanap ko na, saan-saan ko na hinahanap eh. Saan-saan na nakarating, pero hindi ko pa natagpuan. Nasaan kaya ang Panginoon? Lahat tayo sa personal. Yung malinaw sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong kapatid, kahit saan ka man naroon, nandoon din ang mahal na Panginoon. Amen? Kasama natin siya lagi. Subalit, mga kapatid ko, kahit kasama ka lagi ng Panginoon, kaya hindi mo siya naramdaman dahil doon sa ating nagagawang kasalanan. Amen? Ano sabi po ng Isaias? Ang sabi ho ng Isaias, mga kapatid, okay. 59. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Sabi po dito, sa alam po ng Isaiah 59 at talata 1 hanggang 2, na ito ang kamay ng Panginoon ay hindi umisik na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan, ang siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Yung ating nagagawang kasalanan, pagkakamali, yun yung naging dahilan bakit hindi tayo naaabot ng Diyos. Amen? Bakit ang pagdating ng blessing ang hirap? Bakit madalas tayo po mainitin ang ating ulo? Madalas mga kapatid ko na tayo po ay talagang parang ramdam natin na malayo sa atin ang Diyos. Ang sabi ko, baka yung ating pong nagagawa, ito po ay labag sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen? So ngayon, ano ba yung kailangan po natin? Hanapin natin siya. Paano natin masusumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoon? Ha? Magsisi. Okay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, o pangalawang puntos po natin, hanapin ang awa ng Diyos. Ang sabi po dito sa aklat po ng awit, 51, at talata po, mga kapatid ko, ay 1, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Lahat tayo masabi, praise the Lord. So anong kailangan po natin para mahanap natin ang awa at ang habag ng ating pinakamamahalang Panginoon Diyos? Tayo po ay lalapit sa Kanya at tayo po ay humihingi sa Kanya ng Kanyang awa at habag. Amen? Di ba anong sabi ng banal na kasulatan? Para tayo po ay kaawaan at kahabagan ng ating pinakamamahalang Panginoon Diyos. Ang sabi po na Roma 12, Roma 12, mga kapatid, sabi dyan, ihandog natin ang ating katawan na isang haing buhay, banal, at gaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. Kaaya-aya. Amen.
Lahat tayo masabi, praise the Lord. So yung nais ng ating pinakamamahal na ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay lumalapit sa Kanya, na tayo po ay lumalapit na humihingi ng Kanyang awa at ng Kanyang habag. Yung nakikita niyo ba yung anak ninyo kapag umiiyak? Naaawa kayo, nahahabag kayo. Amen? Ganyan din ang Diyos. Pag nakita ka ng mahal na Diyos na umiiyak ka, lumuluha ka, tumatangis ka, mga kapatid, sa paglapit sa Kanya, sa pagmamakaawa sa Kanya, tumingi ka sa Kanya ng Kanyang awat habag, isang tiyang na bagay, mga kapatid ko, hindi ka bibiguin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino na dito nakaranas na lumapit sa isang tao na nagmamakaawa? Taas yung kamay. Wala pa. Okay. Salamat sa Panginoon. Yung iba, nahihiya lang. Baga, hindi, isang beses ko lang naman kasi sinabihan, maawa ka sa akin. Di ba? O, sino dito nakaranas na yan? Kahit isang beses lang. Dumami-dami na ng konti. Lumapit sa nanay niya. Nay, pwede ko bang makahingi ng ganito? O, di ba? Ayaw niyo pang aminin eh. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, yung lumalapit ka, humihingi ka, o may hinihingi ka, yan po, mga kapatid ko, ay sign po yan ng pagpapakumbaba, sign po yan ng yung humihingi tayo, mga kapatid. Kumbaga, gusto natin ipakita sa kanila na kailangan natin. May pangangailangan tayo. Sino ba rin yung hindi nangangailangan? Taas yung kamay. Yan naman pala eh. Ibig sabihin, lahat tayo nangangailangan. Amen? Pero sino rin yung nangangailangan sa Diyos? Taas ang kamay. Wow! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. So, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat humingi tayo ng Kanyang awa at ng Kanyang pagpapatawad. Diba? Sabi niya, nawala yung signal. Lahat tayo mo sa first Lord. So kailangan natin yun, maminamahal ko mga kapatid, na tayo po'y humingi ng tawad, awa sa ating pinakamamahal ng Panginoon. At ito ang dapat nating asahan, mga kapatid. Umasa ka sa Kanyang wagas na pag-ibig. Di ang katulad ng minamahal ninyo na hindi kayo mahal. Pag ang Diyos ang nagmahal sa inyo, isang tiyak na bagay, wagas at totoo yan. Ikaw nga lang yung hindi totoo. Di ba? Tayo lang yung minsan, mga kapatid, nagbabago eh. Amen? Ang Diyos kailanman, kahit gumawa ka pa ng masama, nagsinungaling ka pa, may niloko ka pa, nakagawa ka ng mabigat na kasalanan, pero hindi ka pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ho nagbabago ang Diyos. Kahit gumawa ka pa ng masama, nanatili siyang Diyos. Nanatili siyang tapat. Nanatili siyang wagas. Amen? At nanatili siyang totoo. Kaya ang nais ng Diyos, magpakatotoo din tayo. Amen? Pumalapag po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo sa person. So ang pangatlo, mga kapatid, ang kanyang mga habag ay bago tuwing umaga. Grabe. Lahat tayo magsabi person. Bago lagi. Ano sabi dyan, mga minamahal mga kapatid? Sa mga kawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipon sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagkakata. Lahat tayo magsabi first Lord. Pagkarampin, hindi kasama yung sabay. Kasama ko ba yan? Kasama ba yan? Sige. Palapagan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi first Lord. So yung habag ng ating dakilang Diyos laging bago. Amen? Bagamat tayo po ay papagubago ang ating
pakikitungo, paglilingkod sa Diyos, ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago sa bawat isa sa atin. Lahat tayo magsabing amen. Kung hindi din nagbabago, taas yung kamay. Yung nagbago, taas yung kamay. Praise Lord. Yung binago ba ng mahal na Panginoon, taas yung kamay. Oh, wow. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pero yung pabago-bago, ay wag tayo doon. Purihin po ang ating pinakamahal na Diyos. So ngayon, mga minamahal ko kapatid, ang nais ng mahal na Diyos na tayo po ay natututong lumalapit sa Kanya. Amen? Hindi lang yung pagpupunta lang tayo ng simbahan bago tayo humingi ng tawad sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon, pagpupunta na ng simbahan. Hindi. Dapat araw-araw na tayo po'y lumalapit sa Panginoon at humihingi ng Kanyang awa, habag at kapatawaran. Amen? Dahil sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Lahat tayo mo sabi, praise Lord. So unang puntos natin kanina mga kapatid, aminin mo ang iyong kasalanan, at ang pangalawa, hanapin ang awa ng Diyos, at ang pangatlo, lumayo ka sa kasalanan. Lahat tayo magsabing amen. Ang sabi po niyan, ang banal na kasulatan sa Gawa, Kapitulo 3, ang talata po ay 19. Kaya nga, magagsisi kayo at magagbalik loob upang magapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsinati ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo magsabing ito. Sino ba yung kinakausap dito mga kapatid? Tayo. Ang kinakausap dito, mga mananampalataya. Hello? Yung mga mananampalatayang pabago-bago ang isip at puso, pananampalataya sa Diyos, kinakausap ka ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, kaya nga magagsisi kayo at magagbalik loob. Hello? Magbalik loob tayo upang mapawi ang ating mga kasalanan. O yung lahat ng mga pinatawad ng Panginoon, makikita mo sa mga mukha nila, mga kapatid, yung kanila pong kahanasan mula na sila po'y pinatawad ng Diyos. Maraming mga himala na naganap sa kanilang pong buhay. Maraming pong biyaya, pagpapala na kanilang pong natanggap. Amen? Dahil sabi ng banal na kasulatan, darating ang panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Diyos. Ang ibig sabihin, mga kapatid ko, mga minamahal, ang pumibigat sa ating pisikal na pangatawan, walang iba yung ating pong mga kasalanan. So kung nais natin na tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos, at ang sabi ng Biblia, bibigyan kanya ng kagaanan, bibigyan kanya ng kaginhawaan. Amen? Gagaan yung pakiramdam mo ngayon. Kapag gumaan yung pakiramdam mo, hindi lang gumaling ka ng pisikal, gumaling ka pa espiritual. Lahat tayo magsabi amen. Yung dating bagay na iyong ginagawa nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, ngayon ay hindi mo na ginagawa. Bakit? Dahil ang sabi po sa huling puntos po natin mga kapatid, lumayo ka sa kasalanan. Hello? Ibig sabihin, iwasan na natin yung paggawa ng kasalanan. Iwasan na natin ang paggawa ng pagkakamali. Layuan po natin yung mga bagay na maaaring masisira yung ating pong spiritual na buhay. Amen? Hello? Huwag tayong nakipagsapalaran kung alam natin na ito po ay mali. Bakit? Dahil ito din po ang siyang magdadala sa atin sa kapahamakan. Lahat tayo magsabi amen. Gusto mo ba natin makalaya tayo, mga kapatid? Una, magsisi at baguhin mo ang iyong pag-iisip at landas. Lahat tayo magsabi first Lord. Ibig sabihin tayo mismo yung pipili ng daan na dapat nating tahakin. Landas na ating pong yung direksyon na dapat nating tahakin. Pangalawa, isang tabi mo ang bawat alam mo kasalanan. Kung alam mo kasalanan yun, itabi mo na yan. Amen? Hello? Huwag mo nang gawin
Kasi nagkakasala na tayo eh. Nagkakasala ka lang. Kaya ipaisang tabi mo na yan. Kundi pagkos, tumungo ka sa bagay na nais ng Diyos o sa nais ng Panginoon. Amen? At lumakad ka ng may katwiran at pagsunod. Ibig sabihin, lalakad tayo na may katwiran na may pagsunod sa Panginoon. Amen? Hindi tayo lalakad ng ayon sa ating sariling katwiran. Dapat katwiran ng Diyos. Lahat tayo masabi po sa magpasagop ka sa banal na Espiritu. Araw. Araw. Ayan. Palapakan natin ang mahal ng Panginoon. Lahat tayo masabi po sa Lord. Kanino tayo magpapasagop? Sa Panginoon. Sa kanyang banal na Espiritu, mga kapatid ko, anong oras yun? Anong araw yun? Araw-araw. So dapat nagpapasakop tayo sa Panginoon. Silyado tayo ng kapangyarihan at banal na Espiritu ng Diyos. Protektado ka laban sa lahat ng gawa ng masama. Amen? Isang buhay na malakas palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan sa awit, Kawikaan 28 sa 13. Meron ba dyan? Okay. Palagpakan mo na ang ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Sa huling talata po natin mga kapatid, ang sabi po dito, Kawikaan 28, ang talata po ay 13. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi dito, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag ay nag-iiwan ng mga yaon at magtatamo ng kaawaan. Panapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Diyos. So kung nais natin na tayo kaawaan ng Diyos, kahabagan ng Diyos, so tayo po ay magsisi at talikuran natin ang ating mga kasalanan. Ang Diyos ay maawain kapag tunay kang nagsisisi. Pinapatawad tayo ng Panginoon at lilinisin tayo at ibinalik tayo ng Panginoon. O pag tayo po'y patawarin ng Diyos, lumapit tayo sa Panginoon. Tayo po mga kapatid ko ay lumapit sa ating dakilang Diyos at magsisi sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Asahan natin ang awa at habag ng ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Nakahanda ang Diyos. Tayo po'y kanyang patawarin at linisin sa lahat ng ating pong mga kalikuan at kasalanan. Magpakumbaba tayo sa mahal na Panginoon Diyos upang tayo po'y kanyang tulungan at alalayan at sa tulong. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Kami po tayo humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Diyos. Sa tuwing tayo pinagkakamali, nagkakasala. Ito po yung oras, mga kapatid, na lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Diyos. Sabihin natin sa Kanya, Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaang napagbigyan. At madalas na tayo po'y nagrereklamo. Asahan natin ang awat habag ng ating pinakamamahalang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos at isugo mo ang iyong buhay sa Panginoon, ipahayag mo sa Kanya ang iyong mga pagsalangsal at kasalanan, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Tayo po'y lumapit sa ating pinakamamahalang Diyos at manalangin tayo sa ating pinakamamahalang Diyos. O dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na maawain at Diyos na mahabagin, Diyos na sagana sa kapatawaran, Diyos na siyang nagpapatawad sa aming mga pagsalangsal at kasalanan, na siyang nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Sa mga oras na ito, mahal na po Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, humihingi po kami ng tawad. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, pagkakasala. Tulungan mo po, Diyos, ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon Diyos. Abutin kami ng iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon. Nakikita mo po ang aming kalagayan. Nakikita mo po ang aming mga pinagdadaanan. Nakikita mo po ang anumang mga suliranin, problemang aming kinakaharap, mahal na Panginoon Diyos. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin, na ito po'y aming malampasan at mapagtagumpayan, mahal na Panginoon Diyos. Abutin kami ng iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon Diyos. Lahat ng mga kapatiran na naririto, mahal na Panginoon Diyos. Kung naghihina man ang kanilang pananampalataya, palakasin mo po ang kanilang pananampalataya. May mga problema kinakaharap, mahal na Panginoon Diyos, tulungan mo po sila na malutas ang kanilang mga problema. Pagalingin mo po ang kanilang mga kahamdaman. Hanguin mo po sila mula sa kahirapan, sa kawalan, mahal na Panginoon Diyos. Ipagkalong mo po sa kanila ang mga pagpapalang biyaya na higit pa sa kanilang mga inaasahan, mahal na Panginoon. Buksan mo po, Diyos, ang dungawan ng langit at ibuhos sa kanila ang mga pagpapalang biyaya na walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon Diyos. Abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon Diyos. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Tulungan niyo po ang lahat ng aming mga kapatiran na naririto. Lord, iligtas mo rin po ang kailang mga mahal sa buhay, mga kakilala, mga kaibigan, mga kapitbahay. Magiging po Diyos ang aming mga kababayan, mahal na po Diyos. Bawat nanungkulan sa government, mahal na po Diyos, sila rin po'y abutin ng iyong mapagpahalang kamay. At sila rin po'y iligtas, mahal na po Diyos. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amin pong ipinagkakatiwala at inaasa sa iyo, mahal na Panginoon, ang lahat ng bagay. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Lord, I bless you po, pagpalaan mo po ang gawain ito sa lugar na ito, O Diyos. Nakikita mo po ang lahat ng pangailangan, simula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pangailangan. Sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Kung tayo po may mga tangay po ng karamdaman, pwede nyo ipatong niyo pong kanang kamay sa ulo at di po kanilang kamay, ilagay din sa parte ng inyong katawan kung saan po naroon ang inyong mga karamdaman. Manampalataya po tayo sa Diyos. Dahil sa Diyos po ay walang imposible. Anumang sakit na mayroon tayo na ating pong nanganasan, ito po'y papawiin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Muli po tayo manalangin sa ating dakilang Diyos. Dakila at mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Diyos. Ayon sa pananampalatayang ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin, ay aming sama-samang tinatalian, binawasak at tinutunaw, at pinupusin, mahal na Panginoon Diyos, sinasaway lahat ng uri ng karamdaman. Ito may cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, anemic, high blood, ubo, sipon, o lagnat, lahat ng karamdaman galing sa ulo hanggang sa paa, ay aming sinasaway sa pangalan ni Jesus.
cast out in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, mga problema o Diyos ay pauwi mo po sa pangalan ni Jesus. Lutasin mo po ang kanyang mga problema sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Lahat ay masabing Amen. Lahat ay masabing praise Lord. Lahat ay masabing Hallelujah. Praise Lord, at puri po ang ating pinakamamahal ng Diyos. Yan po mga kapatid, tayo po ay patuloy po na magpagdayan sa ating pinakamamahal ng Diyos na during service. Kaya yung ilan sa atin, mga kapatid, minsan po yung iba nag-aasikaso na, kasi uuwi na. Diba? Lahat tayo masabi, praise Lord, hanggang hindi pa natapos yung ating pong closing prayer, mga kapatid. Ibig sabihin yung pipatuloy pa lamang na ongoing pa yung ating pong gawain. Amen? Amen? Kaya i-focus muna natin yung ating isip at puso para wala tayong ma-miss, mga kapatid ko, sa ating pong mga pakikinggan sa mga oras nito, maging sa mga announcement. Naalala ko po, mga kapatid, yung isa nating kapatiran na dahil hindi po nakikinig ng mga announcement, mga kapatid, o madalas lumiliban pa ng pagsamba. So, nag-announce, mga kapatid, na lilipat ng gawain ng linggo. Ngayon, pumunta siya ng linggo, mga kapatid, pagdating niya, walang tao. Di ba? Lahat tayo masayang praise Lord. Kaya napakalaga po na makinig pa rin tayo lagi ng mga announcement. Amen? Pagka sa sunod na linggo, doon tayo mga kapatid sa ano pa lugar na gusto nyo? Malay natin mga kapatid, magkaroon tayo ng maglipat ng gawain, mga kapatid, na araw ng linggo, pero pasamantala lang yan. Doon po magagawain, halimbawa doon sa barangay. Hindi nyo alam, pumunta kayo dito, pumunta para sa barangay kasi may mini crusade tayo, di ba? So, maghahanap kayo ngayon. Sana. Nanday mo sa praise Lord, kaya yan yung bunga ng mga hindi ko nakikinig. Amen? Pero pag tayo pinakikinig, mga kapatid, aware tayo at handa tayo lagi. Amen? Nanday mo sa praise Lord. Okay, so pinibigay ko po ang buong pagkataon sa ating mga preacher, David Preacher Mike, praise Lord. Baka pagdating dito, sabihin na iwan sa rapture. Hindi, totoo yan. Di ba, Brother Gilson, pagdating, iyak ng iyak. Akala na iwan sa rapture, wala nang kapatiran Yung pala, nalipat lang. Anyways, mga minamahal ko mga karek, salamat sa Panginoon. Sinong gumawa ng slides ni Brother Gilson kanina? Siya, praise the Lord. Kita niyo naman, effort yun, alam niyo hindi naman mabilis gumawa ng slides, ano? Gano'ng katagal mo ginawa yung slides yan? 2 oras. Mga 1.5. Kaya makikita nyo yung slide ko lagi, simpleng-simple yan kasi wala tayong masyadong maraming oras. Padala ko kayo slide, hindi. Joke lang, mga pala. But yun, ang ganda ng slide presentation ni Brother Linus kanina, galing slide. God bless you, di ba? Yun yung paggawa ng slide is just, it must be simple, hindi masyadong magulo, di ba? Consistent, but I just want to commend that. Pagpalain ka ng Panginoon. You know, it takes a lot of effort and time to prepare just a 30-minute presentation, so we appreciate that. Isipin nyo yun, 1.5 nang ginawa, of course, isama mo pa doon yung preparasyon sa paggawa nun. It takes really a lot of time. Sometimes buong araw yung preparation nito, Rose. Just for a 30-minute preaching, it would take you a day or 2, di ba? So, ganun yung effort. It's not easy, my dear brothers and sisters. And so, we commend that. God bless you po sa inyo po lahat. But anyways, kita niyo naman, we just want to thank the Lord, no? Sa mga kamay na ginamit ng Panginoon. Ano ba? Hello? Actually, mabilisan lang ito kanina, I prompted. But, yeah, ano Brother Johnson? Ayan, no? TV sana to Pero sige lang, mabilisan. So, yeah, this is the cleaner version. Ito, ano lang, perspective lang naman natin. Hindi nga nagaya yung
But anyways, may pinagawa tayong cloth dyan na banner. Lagay natin dito. Siguro medyo itaas lang natin yung Jesus Brother Gilson dito banda, no? Para medyo makita. Kasi pag nakatayo ako dito, medyo di ba? Eh kung medyo mataas, siguro, I don't know, let's try. Medyo mataas ng konti. O ganito din ba? Ayusin natin. Di ba? Ayun, may warm light pa po tayo. Para tayo nasa hotel. Tama ba mga minamahal ko mga kapatid? This is simple but we want to make it more elegant. That's elegance. And simple. Minimal, simple, static, siya. Tama ba yun? Shadi? Tama ba yun lahat yan? Ano ba? Just imagine kung mapuno na po ito. Ba't unti-unti? Hindi naman tayo nagmamadali. So, unti-untiin natin. Ano po mga minamahal kong mga kapatid? Because medyo mahal din pala ito eh. So, inuunti-unti natin. But I just want you to show the perspective, no? Kapag medyo malinis na to, diba? Ano mga ayusin natin? Konting-konti na lang. Sabi nga nila, konting kembot na lang, goal achieved na, Brother Ram. Para naman pag nag-live si Brother Ram, hindi puro skeleton yung nakikita. Skeleton na lang. Nag-live ka ba kayo, Brother Ram? Hindi na ba puro skeleton? Hindi na. Opo, konting-konting na lang. So, ayan, pag nalinis pa yan, nalagyan natin ng... Tama ba, Brother Joseph? Mura lang naman yun, no? Kung ganito na naman natin, or sa taas. Depende. Depende kung anong tingin nyo mas maganda. But I've shown you several perspective para naman na-imagine mo. Diba? Malapit naman dun sa mga perspective na pinakita natin, Kuya Eric. Diba? Ayun, no? So, pag may budget na tayo, natatapos siya, at yan, electric fan muna tayo dito. Yung electric fan natin na mahina, kailangan yung i-rewind sa electrical shop para bibilis, parang bago na yan pag minsan pag dinadala ko yung mahina electric fan sa kanila, mas malakas pa kaysa sa bago introduce. Ewan ko ano pinapalit nila doon. Anyways, nabanggit ko lang mga minamahal ko mga kapatid. So, we're just glad sa mga biyaya at pagpapala na ito ng Panginoon. So, tuloy-tuloy lang po tayo mga minamahal ko mga kapatid. Brother Johnson, napansin ko kanina, may umuulan dyan, nababakpak yung Kaya siguro natin ang insecticide. Bukbok, tawagin. Last Sunday, malakas yung Buyok. Kaya natin ang insecticides. Baka unahan tayo, pumila yung Anyways, mga minamahal ko mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo, unti-unti lang natin yan. May nag-donate na nga para sa banner, 2 tao, so God bless you po sa mga nag-donate na tapos na. Ayan, tingnan mo yung mamaya. Anyways, parang ganito din naman, but it's cloth, so it's more, I think cloth is more elegant than what is this? Tar. Diba? Tama ba yun, Shali? What do you think? Hindi naman masyadong hindi naman natin gumawa niya. And so, ilang announcement lang po. Actually, medyo malungkot na announcement to. To announce is, si Brother Rex, no? Tama ba? Rex, no? Rex Marquez ay pumanaw po noong Monday? Tuesday ba yun? Wednesday. So ayun, Wednesday, inatake ata sa puso, bumagsak, hindi na naka-recover. So nalulungkot tayo, but ganun talaga yung buhay natin eh. May mga appointed time talaga, but alam mo si Kuya Rex sobrang bait daw na. Anyways, ginagamit yun sa gawain ng Panginoon. Siguro tapos na yung purpose na, yung mission niya, yung buhay. Nalulungkot tayo. Nagugulat. So, having said that, magkakolect tayo dito just to padala natin sa family ni Brother Rex. Mag-collect natin, magkapakan tayo. Magkano man yung abutin? Just to show our love and support sa naiwan. At alam niyo po, si Brother Rex kasi medyo mataba yun. Hindi naman medyo mataba talaga.
And siguro ano din, kailangan din natin kasi mag-ingat minsan sa ating mga intake. Ano? Mga minamahal kong kapatid. Kasi hindi tayo exempted sa ano eh. Diba? So kailangan medyo i-monitor din natin yung ating blood pressure. Pag tumataas na yan, Brother Gilson, ibig sabihin kailangan na natin mag-exercise, kailangan na natin umiwas sa mga taba, para naman yung buhay natin maging kagamit-gamit naman sa Panginoon. Amen? Kahit ano mga init mo, gusto mong mapagamit sa Panginoon, kung hirap ka na huminga, dahil sa sobrang bigat na ng katawan mo, hindi ka rin maging kagamit-gamit sa Panginoon. And so, although masarap yung kumain, lalo na pag gutom, Brother Ram, at gabi, galing ka sa trabaho, gutom na gutom ka, tapos may fried baboy dyan, o sinukbang na baboy, or pata, lechon kawali, ang sarap! Pero, hindi healthy yun. Masisira, tataas yung blood pressure natin. Kung masyadong mataas yung blood pressure natin, o yung cholesterol level natin, ako nga medyo mataas na yung cholesterol level ko, kaya siguro kakabatsoy natin ito, brother. Batsoy, pata. So, iwas na muna doon. Di ba, kuya, tama ba? Masarap yun, pero tumas yung, tumas yung cholesterol level natin eh. Kaya nga nung nagpa-ECU ako, executive check-up, kinilo ako, tinanong yung height ko, sabi ng doktor, obese daw ako. Obese. Brother Ram, obese. Kasi sa 21 kilos, yung dineclare ko na height, 5'6", dapat mga less than 70 yung ideal weight for me. Although mas mataas pa naman ako sa 5'6". Siguro tama lang kung sinabi kong yung, hindi ko kasi alam eksakto yung height ko eh. So 5'6" lang para medyo conservative. Rose, kung obese ako, ano ka? Hindi, joke lang Rose, joke lang. Joke lang. Nagigara lang Rose. Baka hindi ka na dumalo sa Sunday, hindi, joke lang. I love you, Rose. Mahal natin ito si Rose. At malulungkot tayo kapag hindi natin nakikita to. So masaya tayo ngayon nakasama natin siya. What I'm saying, kailangan natin disiplina sa pagkain siya. Look at siya. Yan yung disiplinado sa pagkain. Okay? Hello mga minamahal mga kapatid. So ingat lang din kahit dito sa Brother Gilson. Exercise na si Brother Gilson, exercise ng Brother Gilson. Sama mo si Tina. Maglakad kayo dyan. Papunta sa... Masarap pag-walking doon sa di ba? Anong tawag doon? Baywalk? Seawall? Ano, seawall? O, di ba? Maraming nagja-jogging doon. Pero huwag naman kayong bumawi pagkatapos yung maglakad. Kasi yung iba, grabe yung jogging, pagkatapos naman bawi. Okay? Maglakad-lakad kayo doon. Habang nag-date, nagkukwentuhan, pag-usapan nyo yung love story nyo para ma-revive. Diba? Amen? Ano, loves? Ikaw ata yung kulang sa walking Hindi. Sa susunod, magdala ka rin ng sports attire mo para habang nagsushoot ako doon, mag-ano ka din doon. Mag-walking, jogging sa pa... Diba tama yun mga minamahal ko mga kapatid? You know, these things minsan mga reminders din sa atin that we need to take good care of our bodies para maging kagamit-gamit po tayo sa Panginoon. Amen? Amen! Regardless of your age, disiplina sa pagkain, ehersisyo, siguro pag Brother Ram, pag dinner, doon ka na lang ba, Brother Ram? Medyo konti lang yung dinner. Para, alam mo na, lumalaki na. Hindi na? Talaga? Hindi talaga. Baka ba, grabe naman bawi sa ano lang din, tama lang din. So siguro sa breakfast, tama lang. Sa lunch, bawi kayo doon. Iwasan nyo na mag-snacks tapos sa dinner. Konting-konti na lang talaga. Lalo na taba, huwag na masyado sa dinner. Amen? Amen. Okay. Para naman masigla tayo. Tama ba Kuya Eric? Oo, tinayot naman si Kuya Eric. Ang sigla, talo-talo kayo sa... Ano to? Sa Indaan kanina.
Hello mga minamahal ko mga kapatid. Focus lang tayo sa goal. Makinig tayo sa ating manasa. So sige po. Mag-ano tayo? Tawag nito? Mag-collect tayo sa yung lagayan natin. Mag-collect siya. Or may karton kayo dyan. Wala natin lagay. Ito na muna siguro. Ito ba? Ibaro mo yung karton na yan. Okay lang ba talagang Jason? Dito na lang. Para di na tayo magka-ula. Ito. Pwede ba ito? Baro muna natin yung lagayan natin. Dito na lang lagay oh. Pumunta na lang kayo dito habang umaawi tayo. Ayun. Lagay mo sa upuan, Labs. Ayun, upuan na. Okay. Ano naman na mabawasan yung cholesterol level nila, maglakad sila papunta dito. Okay lang ba mga minamahal ko mga kapatid? Okay. Panalangin natin ha. Panginoon, kami po ay nag-aabag para sa aming mga kapuloy sa naiwan ng aming beloved Preacher Rex Marquez, Panginoon. Ikaw ang magpala sa bawat kamay at nawa po ito ay maging blessing din po sa kanilang pong family, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po nag-bigay ng ating kapuloy. Papadala ng ating mga kapatid. Kaya naman po yung ating ipon. At tuloy-tuloy po tayo mga minamahal kong mga kapatid. At mamaya, may nawala doon. So kailangan more na gagawa doon. Kasi gumana si Kuya. Masyadong support to ng picture. Anyways, usap tayo mamaya. And so mga minamahal kong mga kapatid, tuloy-tuloy na natin i-improve yung chapel natin dito. Unti-unti. Tingin ko naman bago matapos yung taon yung goal natin ma-achieve naman natin to. Amen? Unti-unti lang. Ano man pong maipon natin, pag-usapan natin yan. Kita nyo naman. At hindi naman mura to So, naunti-untian din mga minamahal ko mga kapatid. Yan. So, ito. Natangin ito. Mas pagandahin natin to. Just gusto ko lang may perspective tayo ng konti. Kaya lang, pinadali natin kanina. Mahina si Gemini Kaya lang yung nagawa. Tapusin natin to. At okay ba brother? Sean, okay ba? Anong suggestion niyo dito? Okay naman? Bahala na kayo sa suggestion niyo. Ako suggestion ko, sakali,
para yung contrast ng, what is this? Contrast ng ating, sakaling magpalit tayo, tawag ito, cortina. Siguro parang lang, plain na cream. Off-white, or I don't know. Para, yung contrast ba kasi, pag tinignan mo yung contrast against the kisame, parang hindi masyadong nagtignan eh. So mas neutral yung off-white, tingin niyo? Mag-suggest naman kayo. Off-white? Or light? Basta light or something close to white. Parang ganyan, parang pintura na ganyan. So close to that, I don't know, more or less ganyan. Just plain, para mas elegant, mas, mas bagay. Kasi yung off-white, you can never go wrong. Kahit anong color yan dito, babagay yan. Amen? So ayun. So unti-unti lang mga minamahal kong mga kapatid. At tayo po ay tumayo na. At tayo po ay mag-closing prayer. Tayo manalangin sa Diyos. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami na sa araw na ito, biniyaan niyo po kami, pinagpala. You have gathered us here, Lord, to worship you, to be in your presence. Thank you so much. Thank you sa mga awitin na aming naawit, sa pagbibigay, sa mga patotoo, at sa iyong mga salita patuloy na nagre-remind po sa amin. Patuloy niyo po pagpalain bawat isa sa amin pong pag-uwi. Samahan niyo po kami. Proteksyonan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father. Sa sakto niyo natin po. Bless po ito. In Jesus' name. Amen.